Kasimanwa, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ayong aga sa inyo tanan, subong nga aga, pagapangunahan sa aton pinalanggang nga presidente ang pagpanagtag sang bugas para sa aton mga kasimanwa diri sa probinsya sang Capiz. Salamat po, mahal na Pangulo. Mga kasimanwa, salubungin natin ng masigabong palakpakan ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Tayong umupo para umpisahan ng ating programa. Inaanyayahan po natin si Roxas City Mayor Ronnie Dadibas upang magbigay ng kanyang pambungad na talumpati. Palakpakan po natin si Mayor Ronnie Dadibas. Ikinalulugod ko po at ng bawat kapisnon na batiin at salubungin ang Pangulo ng ating bansa, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Una sa lahat, nais ko pong ipaabot sa inyo, Mr. President, ang taus-pusong pasasalamat ng mga kasimanwa dito sa Roxas City at Capiz. Lalo-lalo na ang 1,000 benepisaryo ng inyong Rice Assistance Program. Madamo gid nga salamat, Mr. President. Marami na rin kaming hinaharap na pagsubok nitong nakaraang mga buwan dahil sa pandemya or dahil sa red tide. At ang tulong po ninyo, Mr. President, sa Roxas City ay higit na makapagpagan sa ating mga kababayan sa pagharap ng mga pagsubok na di maiwasan dala ng pagbabago ng ating kapaligiran. Sa muli po, maraming salamat sa inyong tulong at sa inyong pagdating, Mr. President. Mabuhay po kayo at welcome sa Roxas City.
Madamong nga salamat, Mayor Ronnie Dadivas. Sa puntong ito, ating tawagin si Capiz Governor Ferdinand Castro upang magbigay ng kanyang mensahe. Salamat, Ginoong tagapagpakilala. Mr. President, before I proceed, I would like to correct my representation to you because I told you that the last time we met and talked to each other was when we had the BICAM in the Senate. That was the postponement of the barangay SK election. But I remember that I, with Secretary Anton, was with you when we were in Davao during the time that Congressman Cardama was married. But I thought you were the one who would be married in Davao. Mr. President, ibig ko pong ipaabot sa inyo na bago pa man kayo dumating, ay nagbubulong-bulungan ang mga recipients ng inyong bigas. Nagsasabi sila na sa tanang buhay nila ang ngayon sila makakatikim ng bigas na kasing bango ng presidente ng Pilipinas. Ang kinakatakutan ko, mahal na Pangulo, ay baka maamoy nila ang bigas na iyong ibibigay sa kanila at pagkatapos, dahil ang pagkakalam ko, ang bigas na ito ay kanilang matatanggap dahil sa red tide. At ang kinatatakot ko, mahal na Pangulo, ay baka magdasal ang mga ito na araw-araw ay may red tide sa Capiz. At para sa inyong kaalaman, mahal na Pangulo, hindi po ako nagtataka na kung bakit malapit ang mga kapisenyo sa inyo. Dahil bago po kayo dumating, ay kumpol-kumpol ang mga ibon na nakapatong dito sa bigas na nakatumpok sa ating likod. Kaya napagsabi ko sa sarili ko na kung ang ibon ay pag dumarating ang Pangulo, lalong-lalo na ang mga kapisenyo. Pero bago ako magtapos ng aking pananalita, alam niyo po dito sa aming probinsya, mahal na Pangulo, pag may dumarating na bisita, ay pag sila'y pumalakpak, nagigiba po ang aming stadium. Pero ngayon po na kayong dumating, ibig kong iparinig ninyo sa mahal na Pangulo na ikinagagalak natin ang kanyang pagdating, ikinagagalak natin at iniyayaman sa ating puso ang kanyang pagdating. Kaya iparinig nyo ang makagibang pamamalakpak sa ating Pangulo. Mahal na Pangulo, hindi lang po yun palakpak, may dalang sigaw pa po yun. Kaya hindi ko na tatagalan ang aking pagsasalita. Iyayaman po namin, mahal na Pangulo, ang inyong pagdating dito. At amin pong isa sa puso na merong Pangulo ang Pilipinas na may nakakarinig sa amin at may nakakakita sa amin. Mabuhay ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maraming salamat po. Madamong nga salamat, Governor Castro. At ngayon, tinatawagan natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Mga binibini at Ginoo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat kay Secretary Rex Gatchalian sa iyong pagpakilala at batiin ang ating ama ng probinsya ng Capiz, ang ating matagal ng kaibigan. Ngayon naninibago ako, tawagin kang Governor. Governor Fred Castro, makasama po kami sa Kongreso. Ako pasok labas, sa naman tumagal.
sa Kongreso. Godfred, na-miss ko na yung ganyang klaseng salita. Matagal na ko nang hindi narinig yung mga oratory ng inyong gobernador. Kaya naman sumikat siya sa House at ngayon sumisikat siya dito sa Capiz dahil nakita naman ninyo kung makapagsalita talagang nakaka-inspire. Tayong lahat ay na-inspire sa kanyang talumpati. Ang alkalde ng lungsod ng Rojas, Ronnie Dadivas, maraming salamat sa inyong magandang pagkasalubong. Ang ating matagal na kaibigan, anak ng Capiz, nandito rin po si ang dating senador, and secretary, lahat na yata na hawakan mo, Mar Rojas, nandito po. Baka hindi niyo po alam niyo po, kami ni Mar, matagal na po kaming magkaibigan. At kahit na hindi kami magkapanig kuminsan sa politika, matagal kaming nagsama sa New York. At sana naman habang nandito siya, hindi na niya kinikwento yung mga nangyari sa amin nung nasa New York kami dahil bachelor pa po kami. At marami kaming mga adventure na magkasama. Kaya po nakakatuwa na matagal ko na po siyang hindi nakausap. At mabuti naman nagkaroon ng pagkakataon na nag-uusap kami dito pa sa Capiz. Ang mga benepisyaryo natin, ang pinakamahalaga na grupo na nandito ngayong araw na ito, mga benepisyaryo para ng mga 4Ps na ibibigyan natin at ibibigay natin itong mga ating nakuhang bigas, mga kasama na lingkod bayan, ang mga minamahal kong kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Noong nakaraang buwan lang po ay naghatid ng tulong ang DSWD at DTI sa ating mga rice retailer dito sa inyong probinsya upang matulungan sila sa kanilang mga negosyo. Dumayo po ulit kami dito ngayon upang personal na maghatid ng libreng bigas sa mga minamahal nating kapisnon upang makabawas sa inyong alalahanin sa pagkain. Muli na naman po kaming nagsasanib puwersa kasama po ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng DA, DSWD, DOLE, DOH, TESDA, CHED, Philippine Coconut Authority, Philippine Crop Insurance Corporation, Agricultural Training Institute upang muling ilapit sa inyo ang kanilang mga serbisyo. Naway masulit po ninyo ang pagtitipong ito sapagkat ito po ay para talaga sa inyo. Ngayong 2023, mahigit 10,000 benepisyaryo mula sa inyong lalawigan ang nakatakdang makatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Rice Farmers Financial Assistance Program o yung RFFA. Dagdag po rito, marami rin pong mga maliliit na mga magsasaka na matutulungan ng Rice Competitive Enhancement Fund o yung tinatawag na RCEF sa pamamagitan ng mga makinarya, mga punla, mga pagsasanay at seminar at pagpapahiram ng puhunan para sa kanila. Dahil dito, inaatasan ko ang DA at ang Department of Finance na pabilisin ang pagmamahagi ng mga benepisyong ito. Umpisa pa lang po ito sa mga hakbangin ng gobyerno upang mapaunlad ang buhay ng mga Pilipino. Mula sa pagpapalakas ng agrikultura ng bansa at sa pagpapalawig ng mga benepisyong handog ng iba pang mga sektor. Masaya po ako na makitang maraming natutulungan ng ating mga proyekto. Ibig sabihin lamang po nito ay tama ang tinutungo ng ating direksyon para sa pamumuno. Ang hiling ko lamang po ay lalo ninyong pag-ibayuhin ang inyong sipag at tiyaga upang sa gayon ay mapabuti ninyo ang inyong buhay at makatulong sa ibang mga Pilipinong kailangan din na kaagapay. Higit sa lahat, makiluhok sa pagbabantay sa ating lipunan. Marami po rin po tayong malaking nakakapanloloko ng kapwa. Tunay po ang nakakagalit ng mga smuggler at hoarder na yan. Nasisira ang daloy ng merkado, kaya tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa kanilang mga iligal na gawain. Kaya naman,
nakikipag-ugnayan din tayo sa Kongreso na maamyendahan ng ilang batas upang tuluyan ng maging krimen ang agricultural economic sabotage at mapabigat ang parusa dito. Mga kababayan, gaano man kalaki ang kanilang sindikato, tulad na natimbog natin na smuggler sa pier ng Zamboanga noong buwan ng Agosto, wala pong binabatbat yan sa nagkakaisang nating lakas. Kaya kung may nalalaman po kayong sangkot sa mga ganitong transaksyon, huwag po kayong matakot na magsuplong. Tandaan po ninyo, kasabay ng pagsulong ng bagong Pilipinas ay ang pagkakaroon ng panatag, masagana at matatag na buhay. Ang kinin po natin ito. Maraming salamat sa inyong lahat at kayo ay maging kasama natin sa pagpapaunlad at pagpapaganda sa buhay ng bawat Pilipino. Ito po ay ang ating ginagawa. Pagpatuloy na makapagbigay ng tulong sa lahat ng ating nalalamang na nangangailangan. Kaya po, wag po kayong nagdadalawang isip na magsabi kung kayo po ay nasa alanganin, kung kayo po ay nangangailangan, at ang pamahalaan ay gagawin ng lahat upang kayo ay bigyan ng tulong. Maraming salamat po. Mabuhay ang buong lalawigan ng Capiz. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Mga kasimanwa, bukod sa bigas ay magbibigay din ang ating mahal na Pangulo ng assistance mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ang pamamahagi ng tulong. Mula sa DA, Enhanced Kadiwa Cash Assistance worth 1.5 million ay tatanggapin ng lokal na pamahalaan ng Pontevedra, Capiz. Mula sa Philippine Crop Insurance Corporation, insurance claim sa ilalim ng Registry System for Basic Sector and Agriculture Program na may kabuoang halaga na 12.8 million ay tatanggapin ng mga sumusunod: Arman Gumban at Ruben Gape para sa livestock insurance. Francisco Silvino Jr. at Nelson Delfin para sa Corn Insurance. Francisco Silvino Jr. at Nelson Delfin para sa Corn Insurance. At Edita Deliede para sa Rice Insurance. Mula Edita Deliede para sa Rice Insurance. Mula sa DA Agricultural Training Institute, financial assistance para sa ATI Accredited Learning Site for Agriculture na may kabuoang halaga na 300,000 pesos ay tatanggapin nina Princess Calanza ng Chandis Integrated Farm.
Desiree Ditaro ng Desiree Integrated Farm. Mula sa Philippine Coconut Authority, Certificate of Entitlement ng 6,750 hybrid seed nuts ay tatanggapin ng ng kinatawan na sina Nelson Ischalbo Jr., Ramon Lantoria, Christopher Dorado, Chris Burgos, Noel Martinez, mula sa DSWD Seed Capital Fund na may kabuuang halaga na 1.7 million pesos na tatanggapin ng mga kinatawan ng iba't ibang asosasyon na sina Maricel De Luna, Angel Aton Jr., Emily La Cuarta, Emily La Cuarta, Miller Caldia, Eleanor Dictado, at Ruby Baldos. Mula sa DOLE, tupad financial assistance na may kabuuang halaga na 6 million pesos para sa 1,721 beneficiaries sa kapis na tatanggapin ni Congresswoman Jane Castro bilang ginatawan ng 2nd District ng Capiz. Mula sa DOH, pundo mula sa Medical Assistance to Indigent Patients Program na nagkahalaga ng 1.5 million pesos para sa district hospitals ng munisipyo ng Bailan at Tapas, Capiz na tatanggapin ng Capiz Provincial Government. Sa TESDA, scholarship allowance na nagkahalaga ng 1.19 million pesos para sa 230 beneficiaries na tatanggapin nina Geraldo Tulio, Twin Samson, Pamela Ciudadano at Rosel Rojas. Mula sa CHED Scholarship Program worth 5.66 million pesos para sa 273 beneficiaries na represented ni Angeline Nicole Ulay. Scholarship
scholarships mula sa Staff and Instructors Knowledge Advancement Program worth 274,000 pesos na tatanggapin ng kinatawan ng mga beneficiaries na sina Joseph Buenvenida, grant mula sa Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education worth 35 million pesos para sa 1,398 beneficiaries. Na represented ni Mel Honrado mula sa Capiz State University. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa mga tulong na inyong ipinamahagi ninyo sa ating mga kababayan. Sa puntong ito, inaanyayahan po namin ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo. Count of 3. 1, 2, 3. Salamat po, mahal na Pangulo. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Muli, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.